Director June Pareha all the way from Sorsogon City. And tonight, yan, parang makulay po yung aking slide sa gabing ito. All right. So, let's talk about the 5 secret to grow your network, no, consistently. So, paano nga ba, ano yung mga sikreto? Paano natin magiging consistent yung network natin? Mag-create tayo ng mga distributors, paano tayo makapag-create ng working team, or ibig sabihin yung consistent po yung galawan. Yung tipong walang hesitation, walang pag-aalinlangan, parang parehas lang yun, alright? Yung tipong pag humato talagang grabe. Yung energy talagang nagsusumiklab. Yan, sabi nga naglalagablab na pag nanasa yung burning desire na maabot yung mga goals in targets, no? Every month talagang nandoon consistent po na ginagawa. Okay? So first, of course, ano nga ba yung 5 secret to grow your network consistently? Of course, number 1, no? Ito po talagang grabe to. Sa lahat po ng bagay, sa anong career pa po nang gagawin natin, preparation is key. So anong preparation yung gagawin natin sa pagpapalaki po ng ating organization? Especially, ayan, palapit na po ng palapit yung ating RML, yung Race to Millionaires League po natin, ano? Can you please type number 3 sa ating chat box kung ready ka na ma-hit yung mga goals mo? Kung ready ka na ma-hit yung RML natin. At least man lang upline position for the next month. Sige nga po, can you please type number 3 sa ating chat box? Yan. Alright. Come on, guys. Yun. So, kung ready ka na, dapat nagta-type ka na dyan. Kasi kung hindi ka pa ready, ay nako, ang hirap. Hindi mo yan talaga magagawa. Hindi mo mahihit yung pagiging upline position, pagiging coach position, pagiging senior coach position, and even the mentor position. No? So, dapat ready ka na. Now, in preparation to become ready, ano yung kailangan nating gawin? Ano yung kailangan nating i-consider? Alright? Of course, first, we need to negotiate with our family. Yan. So sino-sino po ba ngayon, 'di ba? Ngayon nakaupo tayo mula umaga hanggang hapon, 'di ba? Nag-o-online tayo. How many of us, 'di ba? Yung maraming T. Yan. Maraming T pa rin until now. Mapababae o mapalalaki na hindi ka sinusuportahan ng family mo. 'Di ba? Nakaupo ka na, magtutok ka na, may kakausapin ka na, sasabihin, pwede bang ikaw muna yung magsaing, pwede muna ikaw yung magluto, pwede muna ikaw yung maglaba, pwede ikaw muna yung magmalingki, 'di ba? So, ikaw yung tigalaba, tigaluto, 'di ba? Letter T marami, no? So, we need to negotiate with our family na kailangan maunawaan nila yung ginagawa natin, no? Hindi pwedeng nangangarap ka, gusto mo silang iahon sa kahirapan, gusto mong matupad yung mga dreams mo para sa kanila, but you are not negotiating with your family. Guys, as a networker, kailangan na uunawaan nila yung ginagawa natin. Kailangan alam nila yung limitation sa gagawin natin. Di ba? Of course, minsan mahirap to. Ito yung crucial part. And before, this is my problem. This is my, actually hindi naman problema, challenge sa sarili ko. Dahil a lot of times na gusto kong humataw sa labas nung nag-offline pala ako, pero ang daming wag kang pupunta doon, wag mong gagawin yan. So ang daming bawal, no? So what I did, I negotiate with my wife, with my family na ito yung gusto kong mangyari sa taon na to. So that's why kailangan mo akong suportahan. So thanks God dahil nung sinuportahan na po ako ng family ko, especially my wife, would you imagine 1 year in 3 months, I earned my first million check. So try to imagine that. So gusto mo maging upline, gusto mo maging coach, gusto mo maging senior coach or mentor dahil may malaking reward at may down payment pa sa sasakyan, but kung pag-negotiate lang sa family mo hindi mo magawa, yung mahit pa kaya yung achievement mo, mahit mo pa kaya yung, di ba? So very difficult for us if you cannot negotiate with your family on doing this business. Kailangan alam mo to, kailangan ginagawa mo to, kailangan nauunawaan ka nila. Whatever it takes, kailangan nagkakaunawaan kayo. 'Di ba? Because a lot of distraction na mangyayari
pagka hindi ka naunawaan ng family mo. 'Di ba? What next? Yan, eliminate distraction. So, we need to eliminate distraction for us to succeed in this business. Especially we are in the digital marketing. So for example, nag-online ka, 'di ba? Nag-run ka ng ads mo, nag-run ka ng FB ads mo. Ngayon, maraming inquiry. Pero naglalaro ka ng ano ba 'yon, Mobile Legend, 'di ba? Yung kabila mo nakikipag-chat ka, nanonood ka ng video, sumasagot ka ng cellphone mo, and others, marami kang mga ginagawa. So ibig sabihin hindi ka nakakapag-focus doon sa Facebook ads mo, 'di ba? So bato-bato sa langit pero ang tamaan naway bukol, 'di ba? So if we cannot eliminate our distraction, no, yung mga curricular activities diyan, paano tayo alagwa? And very important, if you are running your ads, kung digitally ginagawa mo na to, like narinig ko kay Coach Janmen kanina, no? Nako, even I think pagigitara mo, Coach Janmen, mai-eliminate yan. Di ba? Because you need to focus on your campaign. Para ma-deliver mo sa grupo mo, ano yung nangyayari sa ads mo, and dapat bawat nangyayari sa ads mo, pinopost mo yan sa group chat mo. Para nakakapag-create ka ng awareness, nakakapag-create ka ng motivation, nakakapag-inspire ka sa organization mo. Alright? So very important na eliminate na natin yung mga distraction na hindi makakatulong towards our journey dito po sa LLIC. Okay. Now, next is existing group. Yan. So dapat boost na boost lagi yung organization mo. Dapat laging kang nag-iisip paano mabuboost yung team mo. Hindi po nadidemotivate. Dapat everyday nag-iisip ka ng mga quotes na isi-send mo sa GC, ng mga ipopost mo sa timeline mo, tapos isi-share mo sa private groups mo, isi-share mo sa existing group mo. Dapat may meeting ka with your core leaders, no? Dapat yung napapasok mo na naging distributor mo, dapat minomotivate mo yon. Dapat meron kang programa. 'Di ba? Kahit matigas yung ulo niyan, hindi sumusunod sa iyo, you have the responsibility to create a momentum in your existing group. Dahil nasa organization mo na siya eh. 'Di ba? Parang sa isang family, kahit gaano ka black sheep nung member of the family, kailangan mo pa rin silang i-motivate para maging kapaki-pakinabang. And always remember that we are duplicating our time and effort through others. So that's why very important na sa preparation pa lang dapat ready na tayo dito. So if you can't do this, hindi ka makakapag-create ng malaking team. And even your existing group, kung hindi mo yan napapangalagaan, hindi mo yan binibigyan ng mga tamang mindset, mga tamang motivation, nako guys, bye-bye yan. Unti-unting mag-shutdown yan. Unti-unting maglalaylo yan. So at sa point na mararamdaman mo, aba, nag-iisa ka na lang pala. Yung 100 mo na members, yung team mo na palaki ng palaki, unti-unting nawawala sila sa grupo mo. So think an idea, an strategy on how to keep your existing group. Napakahalaga po yan. Parte po yan ng preparation to your success. No? Number 2, napakahalaga rin ito. No? Take 100% responsibility of your network. No one can take responsibility of your network is you. No? So kailangan alam mo to. Kaya hindi umaalagwa yung team mo dahil you are not creating 100% responsibility of your network. Bahala dyan si Director June, bahala na dyan si Director Romel, bahala na dyan si GUB Directors. Basta i-send ko lang sa kanya yung link, pumasok siya sa training. Bonus na lang po yun yung mga learnings na natututunan nila every now and then na may trainings tayo. Because this is the standard, no? Dapat mayroon kang strategy sa sarili mo na nag-take 100% ka ng responsibility to your network. Dapat nasa iyo lahat. Shoulder the blame. Whatever failure, whatever happened to your team, shoulder the blame. Laging sa iyo yan. As a leader of your team, dapat alam mo yan. No? Mapa-encoding man yan, mapa-structuring man yan,
no? Shoulder the blame. Dahil bakit? Dapat nagmumula sa'yo yung ikaka-grow ng team mo. When it comes to structuring, dapat alam mo yung ituturo mo na hindi na ikaw yung pinag-uusapan. This is not all about yours. This is all about your downlines. Huwag mo nang isipin na hindi ka natatamaan ng 311. Huwag mo nang isipin na lalalim na yung unilevel mo. No? Ang isipin mo, kikita sila. Dahil pag kumita sila, saan pa ba yung papunta kundi sa'yo? But, if you can, pag hindi mo yan tinuruan ng tama, no? Later on, ikaw yung mag-shoulder ng blame niya. Alright? Another one is action, not complain. Dapat nakikita ng team mo yung action mo. Hindi lulubog lilitaw, hindi lahat marites. Alright? Kasi a lot of networkers na marites na yung pinag-uusapan. Imbis na gumawa ng action paano makapagpasok ng distributor, imbis na gumawa ng action para gawin yung responsibility niya, pinag-uusapan yung ibang network ng network. Pinag-uusapan si crossline. Pinag-uusapan si upline. Pinag-uusapan si downline. Imbis na mag-conceptualize on how to create more leads, nakakausapin every day. Alright? So it's time to take action, not to make a complaint. Mag-complain ka sa sarili mo, bakit wala kang nadadirect? Bakit hindi ka nagpipresent? Bakit wala kang natitraining? Bakit until now, sa time, wala ka pa ring network? So, mag-complain ka sa sarili mo. And right after that, shoulder the blame and take action. Right? Hindi pa ako galit. Okay. Next is service your team. Bakit kailangan mong bigyan ng service yung team mo? Alright? Yung service po na ibinibigay natin sa ating team, that's a part of our responsibility. Hindi mo pwedeng ipasa kay upline yung responsibility mo sa downlines mo. May golden rule po tayo, no? Do not look to your upline. Always look down the lines of your network. Kasi bakit? Ang magpapayaman sa'yo ay yung buong organization mo. Pabayaan mo na si upline. No? Si upline, yan lang yung magsusupport sa'yo. Pero pag wala kang gagawin, paano ka susuportahan ni upline? Pag yung part mo di mo ginagawa, of course, si upline di niya rin gagawin yung part niya. No? So, service your team. And at the same time, pass the credit. So, any credits na nakukuha natin, let's say, may na-achieve yung member mo, yung partner mo, ipass mo yung credit down the line. I-marites mo yan. If you have achievement, i-cascade mo yan sa buong team mo. Because we are duplicating our time and effort through others, we are doing the leverage system. So that's why a little achievement, kailangan i-cascade mo yan. Huwag mong sarilihin. Especially the income. Kasi nagbo-boost yan sa kanila. Upline, paano mo yan ginagawa? Anong sekreto mo dyan? Alright? So, kailangan pass the credit. Okay? Number 3 po is always make your contribution bigger than your reward. Yan. Ito, napakaganda po nito. Always make your contribution bigger than your reward. So, ibig sabihin, lahat po ng mga successful na tao, no, yung mga numerous, mga rewards na yan, no, mas malaki po yung kinocontribute nila kasi iniisip nila yung kanilang reward. So, dapat tayo as an upline, as a leader of your team, we need to create this. Because, why? Una, mapapalaki yung resources natin dito. So, contribute your resources. Pag pinag-usapan po natin ng resources, this is not all about money. Di po lahat to nangangahulugan sa pera. Dapat, as a leader, mas malaki dapat yung contribution mo sa team mo. Eh, syempre, kung malaki yung resources mo about sa money, abay, syempre, sa una, ikaw muna yung, mas malaki syempre yung sharing mo. Let's say,
maitotalk kayo. Let's say, for example, nag-run kayo ng ads. So, paano mo tutulungan yung team mo para maging model ka ng organization mo? Pagdating sa mindset, dapat mas malaki yung na-contribute mo sa team mo rather than your team, rather than yung downlines, no? Not only in the money, sa technique, sa strategy, sa mindsetting, sa training, no? Kung paano ka mag-motivate ng grupo mo, dapat mas malaki yung naambag mo kaysa sa reward na natatanggap mo. Always remember, as a leader, tayo yung nadadala. Sabi nga, tayo yung we are the captain of our ship. So that's why we need to consider na dapat mas malaki yung contribution mo sa grupo mo. Next is your capabilities. So capabilities on what? To train, no? To share your wisdom and knowledge. Dapat capable ka. Nagko-contribute, mas malaki contribution mo sa mga capabilities na yan. At the same time, yung reputation. Yan. So from your Facebook page, from your Facebook account, dapat nakikita nila yung reputation mo doon as a leader. Hindi yung kung ano-ano yung pinupost mo, di ba? So dapat maging utak negosyante tayo. Dapat maging huwaran tayo, maging model tayo ng ating buong organization. Di ba kanina, pass the credit? So dapat nagiging model ka ng grupo mo. Yung growth mo, personally, to become successful, dapat nakikita sa'yo. No matter what, sa online man yan or sa offline. No? So, increase your thinking. Pataasin natin yung kaalaman natin para magkaroon tayo ng significant contribution sa ating team. And of course, greater income to create opportunity. So, what does it mean? Ibig sabihin, lumalaki yung income mo na namomotivate yung grupo mo. At the same time, naduduplicate yung palaki ng palaking income mo. Kung nagkasasakyan ka naman, nakakapag-duplicate ka na ng mga, like for example sa achievement, sa award, di ba? Dapat mauna ka ma-award than your downline. Kasi bakit? Pag nagawa mo, magagawa ng grupo mo. Why? Meron na silang pattern. So kung paano mo yun ginawa, yun lang ang ituturo mo. Di ba? Sa networking, kailangan mo lang magkaroon ng pattern. No? Kasi pag walang pattern, kung strike anywhere ka lang sa pagne-network, mahirap umalagwa, mahirap makabuo ng grupo. Pero pag meron kang pattern, no? Kung ano yung na-achieve mo, for sure ma-achieve rin ang grupo mo. All right? And number 4, always make your performance greater than your applause. Ano pong ibig sabihin nito? Dapat mas nare-recognize yung performance mo kaysa lagi kang pinupuri. Ay grabe si upline, grabe, baka naman diyan. So dapat mas nakikita nila yung performance kaysa papuri sa'yo. Alright? So, dapat tayo po ay growth-driven instead of goal-driven. So, wag po kayong misinterpret dito. Dahil yung goals po natin, dapat na isulat mo na yan. Dapat tinitingnan mo na yan. No? Para yung growth-driven mo everyday, no? Everyday dapat yung growth-driven mo ay lumalaki pataas ng pataas. Yung awareness mo, mas lalo kang tumitibay, mas lalong tumataas po yung level of awareness mo, no? Kasi sabi nga, nakahalaga na matutunan natin to, na dapat araw-araw meron tayong natututunan at meron nababago. Alright? So, manage your daily agenda activity. So, paano ba natin manage yung daily agenda po natin? Very important po to na ma-manage natin yung daily agenda, our daily activity. So, kasi bakit? This is the solution and the secret of many networkers na namamanage nila yung daily agenda or activity nila. Kasi pag hindi na natin na ma-manage yung daily activity natin,
guys, unti-unti pong nag-shutdown yung network. Unti-unti pong nag-shutdown yung inyong belief system. And believe me guys, your enthusiasm ay unti-unti po yang nawawala. Yung tipong pag tinatawag ka mag-share, naku, kawalang kabuhay-buhay. Pero pansinin mo yung motivated. Pansinin mo yung everyday may activity. Naku, hindi mo pa tinatawag, naka-open na yan ang camera. Pumapalakpak na yan, nag-chat na sa chat box, no? Floodlight na yung heart diyan sa ating chat box. All right? And that's very important sa isang nagsisimulang networker, sa isang nagsisimulang leader, no? Kasi wala naman pong pinanganak na leader na kaagad. Lahat po yan ay natututunan, lahat po yan ay napag-aaralan. All right? And you must have daily discipline. So for example, anong oras ka magigising? Diba? Yung mga naset mong appointment, ilang beses mo siyang gagawin, ilang beses mo siyang ipa-follow up. Diba? So daily discipline, siyempre kailangan po natin na maging healthy. So although humahataw tayo, diba? Parang kwento ko lang po sa inyo. Meron po akong ina-attendan every 1:30 a.m. po na training. Twice a week po yan. Grabe po talaga ang baliwan. Grabe po yung energy. 1:30 a.m. na po, pero sobrang lupit po ng ng karamadiri doon sa loob ng training room. So, yung discipline sa grupo at sa sarili mo, dapat pinapangalagaan po natin yon. Alright? And last po is number 5. Yan. Ito po, kailangan po natin itong kailangan po natin itong gawin. Always make your gratitude greater than your success. So, karamihan po sa atin dito, pag once na malaki na po yung resulta, no? Nalulunod na po sa success, but nakakalimutan na po nila yung gratitude. Always remember na malaki man o maliit, so kailangan po natin. Kasi as I know, lahat po ng mga successful person, no? Nire-recognize po nila yung every little success na nangyayari sa kanila, no? At consistent po 'yon. Lahat po ng nakakapagpasalamat sa kanila ay patuloy po silang sinusuportahan. So it's like pansinin niyo po yung mga politics, di ba? So yung magagaling na So until na marami silang nagagawa, yung mga supporters nila mas lalo pong nagiging suportado sila. So the same with our networks. Mas marami tayong nakikreate na leaders, mas marami tayong natutulungan, mas malaki po yung portion na hindi ka iiwanan ng team mo. No? So dapat always say to yourself, I am grateful to have my networks. I am grateful to wake up every day, no? My health, my family, lahat na nakasurround din sa iyo. I love to art of music, 'di ba? Art of listening videos or listening motivational, 'di ba? So dapat nagpapasalamat ka sa lahat ng nangyayari sa iyo. And a little success is very more powerful kung yan po ay na-share mo, no? So, proactive gratitude. So dapat patuloy. Patuloy po yan. Every now and then, consistent. Pag may nangyari sa iyo na maganda, pasalamat ka sa universe, no? Dapat proactive gratitude po tayo. And of course, focus on what you have. Huwag po tayong mainggit doon sa mga nakapaligid po sa atin. So always focus on what you have. Kung may 2 leader ka pala ngayon, fokusan mo lang sila. What if yung 2 mo na yan kayang mag-duplicate pala ng thousands and thousands of distributors? O diba, sa network naman natin, A and B lang. Mag-duplicate ka ng 2, pag yan na-duplicate mo down the line ng network mo, magkakaroon ka ng magandang resulta. So that's the great power of network marketing business. And that's the great power of law of leverage.
Kung male-leverage mo lang talaga ng tama yung sarili mo sa mga tamang tao under your team at nagfo-focus ka lang, no, sa strength mo at sa kung anong meron ka ngayon na pwede mong simulan para mapalaki yung team mo. Alright? And of course, appreciate others' effort. Hindi lang ako to, credit ko to. Dapat i-appreciate mo yung effort ng ibang tao, yung nagagawa ng ibang tao para sa'yo. So magpasalamat ka doon. Proactive gratitude ang dapat natin gawin. Alright?